Dalawa pa na luxury cars, mga luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya na subasta na ho ng Bureau of Customs. Mahigit 9 million pesos daw. Yun pong nakolektang pera ng naturang ahensya. May live update ho dyan si Bombo Isa Cotonero. Bombo Genesis, Bombo Jai na ibenta na ang dalawa sa apat na luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa ikalawang public auction ng Bureau of Customs ngayong araw sa Port Area, Manila. Muli itong isinailalim sa bidding matapos mabigo ang unang auction noong Nobyembre 20 na maibenta ang lahat ng unit. Ayon sa ahensya, ibinaba nila ang floor price para mas makahikayat ng mga bidders. Sa naturang bidding, nabili ng RMC Metal Products Trading Corporation ang 2022 Toyota Tundra sa halagang 3.48 million kumpara yan sa floor price nito na 3.47 million. Habang napunta naman kay Jose Maria Esteban III ang 2023 Toyota Sequoia sa presyong 6 million, mas mataas kumpara sa floor price na 4.67 million. Samantala, hindi pa rin nakakuha ng bidder ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan 2023. Umabot naman sa mahigit 9 million ang nalikom na pondo ng customs na ilalaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga social programs. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Bendijo, dahil nagkaroon na ng dalawang auction, sasailalim na sa direct offers ang dalawang natirang luxury cars, ang Rolls-Royce at Bentley Bentayga. Ang mangyayari kasi sa direct offers, ang makikilahok na ang magbibigay ng presyo at dito na titignan kung may tatapat pa ba rito. Nilinaw din ni Bendijo na huling opsyon na ang condemnation o yung pagsira sa mga matitirang luxury cars dahil target pa rin nila ang makakuha ng kita para magamit ng pamahalaan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bureau of Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Bendijo. What will happen now doon sa dalawa na hindi po na-bid ngayong araw? We'll wait for the recommendation of the auction committee, no? But just to enumerate again, the remedies available under our existing CAO is either, nag-auction na tayo, and if it will have two failed biddings, we can now accept direct offers, no? Ito na yung negotiated sale option, no? Of course, we cannot resort to donation to other government agencies for their use kasi inappropriate naman, no, to donate sports cars to other government agencies tas gagamitin nila. And then the last option, while it is there, again, to be very clear, nababash na naman ako for saying yung condemnation, it is just an available option. But as I've mentioned clearly, ang preference ni Commissioner Ariel Nepomuceno is not to destroy, no, but to convert it into revenue dahil mas may pakinabang ito, lalong-lalo na sa kondisyon ng ating. Samantala, mananatiling iniimbestigahan pa ang 6 na luxury cars na mag-asawang Diskaya dahil sa posibleng kulang na import documents at hindi na bayarang buwis. Ito yung mga sinubukang ilaban pa ng mag-asawa sa pamamagitan ng pagsumite ng position paper sa Bureau of Customs. Kasalukuyan pa rin itong pinag-aaralan ng legal department nila, ngunit tiniyak na binibilisan na nila ang pag-iimbestiga dito. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig muli ni Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo. Pero may timeline ba yung anim? Kasi yun yung hinihintay ng public yung may position paper. We already sent a parang reminder memo, no, for the law team of the court to try to expedite the resolution for the 6 vehicles. Bago matapos ang taon? Or are we expecting na aabot siya next year? It's hard to tell, no? Baka kasi singilin ako if I say before matapos ang taon. But we've already sent a memo reminding them to expedite the process. Sod ng Maynila. Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis. May ilang katanungan lamang tayo doon sa Independent Commission for Infrastructure, no? Kasi kahapon may pasabong nga na magbibitiw nga itong si dating Secretary Singson, ano? At kanina meron na namang lumabas na usap-usapan na magbibitiw din daw si General Azurin bilang special investigator. Anong mga katotohanan sa likod nito o mga kwento sa likod nito?
Ayun nga no, Bombo Genesis, sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Actually kahapon si General Azurin doon sa pagharap ni Representative Sandro Marcos ay nakita pa rin talaga natin siya. Nakaisa siya doon sa pagdinig nga ni Representative Marcos at kumpleto no ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Actually, hinihintay pa rin talaga natin no yung update ng komisyon ukol nga dito dahil kahapon ang humarap lamang sa publiko no kasunod ng pag-anunsyo ng kanyang resignation ay si Commissioner Rogelio Babe Singson, and even siya ay hindi pa naman niya kinukumpirma no na susunod na nga itong si General Azurin. So yan yung mga aantabayanan natin na development dun nga sa Independent Commission for Infrastructure dahil nga yung napag-uusapan no dahil para lang din sa kaalaman ng lahat, bagaman aprobado na kasi yung 41 million na budget ng Independent Commission for Infrastructure, sa katotohanan lamang no Bombo Genesis, hindi pa ito nada-download no doon sa Department of Budget and Management. Kaya sa kasalukuyan talaga totoo yung sinasabi nila na hindi pa nagkakaroon ng budget na pwedeng magastos ang Independent Commission for Infrastructure. So isang factor din talaga yon na tinitignan natin no dito nga dahil nabanggit na kailangan ng budget ng Independent Commission for Infrastructure para nga mas matuloy-tuloy nila yung investigasyon nila, Bombo Genesis. Pero ang sabi ng Department of Budget and Management, parang hawak na raw ng ICI, ano? Yung 40 million pesos na pangunahing, initial pondo nito. Sa pakikipag-usap natin doon sa mga staff no ng Independent Commission for Infrastructure ay yun din talaga ang sinabi nila no na wala pa sila nung specific na budget na talagang maaari nilang magastos no. Tsaka ang sabi nila ang latest update kasi talaga ay aprobado pa nga lang din yung 41 million. So yun yung aantabayanan natin dahil nga kung mapapansin nyo rin doon sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, talagang bago yung mga facility na tinatayo nila and even the hearing room kung saan nagaganap yung pagdinig. Syempre kailangan nila rin yun paglaanan no ng pera para mapaayos din yung mga pasilidad nila. So yun yung mga nasabi sa atin no, ng mga staff doon sa Independent Commission for Infrastructure. Okay, one last question, Bombo Isa, no? Kamusta ang relationship sa pagitan nitong mga miyembro, mga commissioner at of course itong si General Azurin kasi yung kwento-kwento is at parang nagkakaroon daw ng quote-unquote, parang hidwaan or parang friction ano, sa pagitan ni General Azurin at Justice Reyes. May katotohanan ba to? Bombo Genesis, no, kung pagbabasihan natin yung mga nagdaang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, lalo na ngayong linggo, no, na sunod-sunod na mga mambabatas yung humarap dyan sa komisyon, mapapansin din naman talaga natin na nag-uusap yung mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure, lalo na no, nung unang ni-livestream yung hearing ni Representative Agaraw, nakita natin kung paano yung line of questioning ng bawat miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagbisita kasi natin o yung pagstay natin dyan sa Independent Commission for Infrastructure, napapansin din talaga natin na halos hindi rin sila sabay-sabay no, na pumapasok doon sa tanggapan at pagkatapos nga rin talaga ng hearing ay umaalis na sila dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. So kung nagkakaroon man sila din talaga ng kakaunting meeting no after na yon ng hearing na nangyari sa araw na yon, Bombo Genesis. Okay, sige. I believe marami pang mga brewing dyan sa may part ng Independent Commission. Maraming salamat, Bombo Isa. Ingat dyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bas Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.